pa tayo sa place, nandito pa tayo sa place. Nagkakasala pa rin tayo. Ako rin, nagkakasala din ako. Ngunit may banal na espiritu sa ating sarili at kinukumbit niya tayo. Anak, huwag yan, masama yan. Huwag mong mamlog yan. So, huwag tayong pabibilang doon sa mga masasama na hindi po kakalukot na gawain sa ating Panginoong Kristo. Amen? Upang tayo po ay magkamit ng corona na nagmumula sa ating Panginoong Kristo. Hindi po yung coronavirus. Kaya ito po yung title na pinabagat na binigay sa ating Panginoon, ang corona ng buhay. Hallelujah! Ito po yung corona natin at atanggapin natin ayon sa ating pananampalataya, ayon sa ating pagsunod sa ating Panginoong Kristo. Mararating po natin yan, yung mga minimidhin natin, hindi lamang po yung buhay na walang hanggan. Marami pong bagay ang ipagkakalog sa atin ang Panginoong Kristo. Amen. Tayo po ay makakasama niya at sa kanyang kaharian. Kung tayo po ay patuloy po tayo sa kanya. Huwag po tayong magsasawa dahil ang sabi yan ng Softer, hindi masasayang ang inyong pagpapagal. Amen? Hindi magsasayang ang inyong pagpapagal. Amen? Kaya po, kayong mga kapatid, ay kung mayroon kayong mga kasamahan, at makikita sa inyong sarili na kayo po ay binago na. Kahit hindi nyo na sila pagsira ng salita ng Panginoon, kung makikita lamang sa inyong sarili na may binago na sa inyo, na maayos ang pagkikisama nyo, kahit kayo ay pinagsasabihan ng hindi nakakalukod, hindi karapat-dapat na salita, iwalwalain nyo lang, huwag na kayong gaganti. Dahil sa sabi ng Panginoon, huwag kayong gaganti. Ako lang bahala na kumante. Sa halip ay ipanalangin nyo po sila. Ipanalangin po sila. Dahil isang pagsubok yan. Isang pagsubok yan, kailangan po ay magtiis po tayo. Magtiis po tayo sa pagtawag sa atin ng Panginoong Kristo. Dahil ang pagtitiis natin yan ay may gantimpala. Amen? May gantimpala yun yung mga ginagawa po natin, ang pagtitiis na yan. Amen? Amen. Kaya sabi nga dito sa 1 Corinto, sabi nga 3:8, sabi dito, ang nagtatanim at nagdidilig ng nagdidilig ay kapwa manggagawa lamang at bawat isa ay tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pangangaral. Amen? So, sino po ba tatanggap ito? Amen? Tayo po ang lahat ang tatanggap ito. Tayo po ang nagtatanim, tayo po ang nagdidinig sa ating mga kapatid. Kailangan po, mga kapatid, magmahalan tayo sa isa't isa. Magbibigay tayo kung mayroon tayong mga dinaranas na yung mga pagsubok na yan. Lumapit tayo sa isang kapatid, may tayo ng advice. Amen? Napakabuti ng Panginoong Kristo dahil binigyan po tayo ng aral upang ipangaral po natin sa isa't isa. Amen? Magpalakasan po tayo sa mga panahon nito na nalaman natin na malapit na dumating ang ating Panginoong Kristo. Kaya patuloy na po tayo sa gawain, huwag na po tayo sa mga ating mga bagong mga kapatid. Tandaan nyo, hindi masayang ang inyong pagpapagal. Amen. Patuloy po kayo. Ang tema natin, matapos mapagtagumpayan ang lahat ng mga pagsubok, tatanggap tayo ng corona mula sa Diyos. Amen. Corona. Tatanggap po tayo doon ng corona, hindi yung coronavirus kasi wala na po. Wala na po yan, kansilado na po yan ang corona na yan. So ito po, 3 puntos lamang po ito, maikli lamang po. Ito po yung sabi dito, yung unang puntos ay reward po. Ang ganyan natin na magkakaroon tayo ng reward. Dahil mayroon 5 klaseng corona. Mayroon 5 klaseng crown. So, isa man lang doon sa crown na yun, matanggap natin, pinagpala po tayo. Amen? Isa man lang na corona. Isa man lang na crown na yun, na magkaroon po tayo noon, ay napakapalad po natin. Sabi nga dito sa Revelation 2:10, huwag mong katakutan ang mga pag-uusig, sabi niya, na malapit mo nang danasin.
Tandaan mo, ipabibilang ko ng diablo ang ilan sa inyo bilang isang pagsubok. Magtiis kayo sa loob ng 10 araw. Sabi dito, manatili kang matapat hanggang kamatayan at ipagkakaloob ko sa inyo ang putong ng buhay. Amen? Napakabuti nito, sabi niya dito, magtiis tayo ng 10 araw at manatili po tayong tapat sa ating Panginoong Kristo. Amen. Amen. Manatili po tayo at para ipagkaloob po sa atin ang crown, ang corona. Ipagkakaloob po sa atin yan, huwag po tayong pabibilang po doon sa mga masasama, doon po sa evil. Huwag po tayo pabibilang po doon. Yun po, kailangan huwag po tayong pahila. Huwag po tayong pahila doon sa hindi dapat. Dahil mawawala po yung pinangako sa atin ng corona. Amen? Amen. Kailangan po ipagpatuloy natin yung paglilingkod natin sa ating Panginoong Kristo. Huwag po tayong patitinag, huwag po tayong manlulubay-bay. Sa mga kapatid natin, ay kailangan po ay sundin po natin ang mga utos ng ating Panginoong Kristo. Amen. Upang makamit po natin itong pangako, hindi lamang po yung everlasting life. Makakasama tayo sa kaharian ng ating Panginoong Kristo. Kailangan po ay pagtiisan po natin itong mga Amen. pinaranas natin sa mga panahon ito. Pagtiisan po natin ito dahil ito ay pagsubok lamang ito. Lahat po ay ito daranasin. Higit sa lahat sa ating mga mananampalataya. Sinusubok po tayo po hanggang saan po tayo katatag. Hanggang saan po tayo ang pananampalataya natin sa ating Diyos na buhay. Amen? So sabi dito sa Revelation pa na yung Bahay 2:17, sabi dito ay kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga Iglesia. Dito po sa panambahan, dahil lahat po naman tayo ay may pandinig. Kailangan po ay dinggin po natin ang mga salita ng Panginoong Kristo. Amen? Amen. Hanggang kamatayan, maging matapat po tayo sa ating Diyos na buhay. Amen? Dinggin po natin lahat yan, ipagkakaloob sa atin ng Panginoong Kristo. Yung mga ipinangko sa atin. Amen? Kailangan po huwag po natin baliwalain yung mga salitang naririnig natin sa bawat mensahe po. Napakahalaga po yun. Amen? Dahil ang mga tatay natin, yun po, sila po ay nagsasacrifice, sila po yung mga tinalaga sa Lord's Spirit Jesus Christ Global Ministry Incorporated. Amen? Kaya sila Tatay Ben, sa pangunguna ng ating Tatay Rene de la Cruz, sila po ang itinalaga upang tayo po ay panghalagaan. Dahil yung mga nauna sila din ginamit, kaya kami ay narito, kaya tayo ay narito. Lahat po tayo ay tinawag ng Panginoong Kristo. Amen? Amen. Lahat po tayo tinawag ng Panginoong Kristo. Na dati ay naandun tayo sa kadiliman at dinala tayo dito sa kagilagilalas na kaliwanagan upang tayo ay makasama niya. Amen? Upang tayo ay makasama niya. Kaya, kasi mahal niya tayo. Mahal naman tayo ng ating Panginoong Kristo. Amen? Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pupabayaan. Amen. Sabi nga, never leave you nor forsake you, sabi nga ng Panginoong Kristo. Kaya kailangan po gawin po natin yung mga bagay na ayon sa kalooban ng ating Panginoong Kristo. Huwag po natin yung ating mga sarili, huwag po natin sundin yung ating mga sarili. Dahil kung susundin po natin ang ating mga sarili, ayon po ay hindi tayo sumusunod sa salita ng Panginoong Kristo. Nagiging matigas ang ating mga ulo. So kailangan po binigyan po tayo ng Panginoong Kristo ng buhay. Kailangan po ay sumunod po tayo sa kanyang salita upang tayo po ay makasama niya. Amen? Amen. Kailangan po sabi dito sa Revelation 2:26, sa magtatagumpay at tutupad ng kalooban ko hanggang wakas, ibibigay ko ang pamamahalang gaya ng tinanggap ko sa aking ama. At pamamahala sa mga bansa.
Amen. Amen. So, tayo na po ito na tinawag na tayo po ay gagamitin po tayo upang tayo po ay maghayag ng salita ng Panginoong Kristo. Tayo po ay binigyan na mag-share ng Word of God. Tayo po ang mamamahala. Tayo po ang gagamitin upang itong salita ng Panginoong Kristo ay lumaganap sa buong mundo. Amen? Dahil sabi nga sa Acts 4:12, no other name, walang ibang pangalan na ibigay ang Panginoong Kristo, walang ibang binigay sa silong ng langit, kundi ang pangalan ng Panginoong Kristo lamang. Amen? Yun lamang po, walang ibang pangalan kundi ang Panginoong Kristo lamang. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Paano kung hindi natin tatanggapin ang Panginoong Kristo? Paano kung hindi tayo mga kasama sa rapture? Dahil ang Panginoong Kristo ay darating yan sa atin. Darating yan. Titingnan niya kung sino yung mga sumunod sa Kanya, yung sino ang mga sumampalataya sa Kanya, kung sino ang nagpuri sa Kanya, yun po ay kukunin po yan. Amen. Yung mga nauna na doon, yan ay muling bubuhayin ng Panginoong Kristo. Amen. Yung mga sumunod lang sa Kanya, yung sumampalataya lang sa Kanya, yun lamang po ay makakasama sa rapture. Amen. Amen. Kaya po, kailangan po, wag na po natin, dahil marami ang ngayon ang mga maghahayag na yung mga false prophet. Marami ngayon ang magpapahayag o din wala po doon sa Bible. Dahil yun po ay isa po yan ay Satanas. Kaya nga yun nangyayari na po yung yung 666, yan po ay Satanas yan po. Satanas po yan. Na diba sinabi na nga sa yung mga Christian hindi talaga tatanggap na magpatatak. Dahil yun po ay gagamitin kung hindi ka magpapatatak, hindi ka makakabili kung ano man ang bilhin mo. Yun po ay huwag kayo maniniwala doon na yung magpapatatak kayo sa kamay, sa noo. Huwag po yun. Dahil po yan ay isang alimaw po yan. Alimaw, nakasulat po yun sa Revelation. Amen? Nakasulat po yun. Nangyayari na po. Yun ay isang mga sign. Yun isang mga sign po sa mga panahon nito. Yun isang mga sign na po yun. Kailangan po ay huwag po natin sundin yung mga bagay na hindi nakakalugod sa ating Panginoong Kristo. Isa po yan, isang mga sign. Kaya kailangan po magbantay po tayo. Bantayan po natin ang ating mga sarili upang hindi po tayo maligaw. Amen? Huwag po tayo doon maniniwala sa mga naghahayag na wala naman po doon sa ano. Kaya nga, sabi nga ng Panginoong Kristo, tayo po ay mamamahala. Tayo po ay pinagkatiwalaan niya. Amen? Pinagkatiwalaan niya tayo sa kanyang salita. Amen? Tayo po ang gagamitin lahat. Hindi po tayo mananatili dyan na sitting pretty lamang po tayo. Lahat po tayo ay tatawagin ng Panginoong Kristo upang mag-share po tayo at makapagligtas po tayo ng mga hindi pa nakakakilala ng mga kaluluwa, hindi pa nakakakilala sa Panginoong Kristo. Kaya ay siya, bago siya dito pababa, ay kailangan po ay lahat po nakakilala na. Amen? Amen. Lahat po ay nakakilala na sa Panginoong Kristo. Kaya sabi nga doon sa Bible na binibigyan ko pa kayo ng pagkakataon na magsisi at magbago sa inyong sarili. Amen. Amen? Kaya ayaw ng Panginoong Kristo na tayo po ay mapahamak. Amen? So, yun po, tinikilabutan po ako doon na yung salita na yun, pag binasa ko, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoong Kristo na magbago. Dahil nagkakasala pa rin tayo. Aminin man natin sa hindi, nagkakasala pa rin tayo. Sa isip lang, nagkakasala na po tayo. Amen? Kaya po, kailangan po ay lumapit tayo sa ating Panginoong Kristo, humingi tayo ng tawad sa Kanya kung tayo po ay nagkakasala. Kung magkasala man ng ating kapatid, hindi lamang sa 7 beses natin patatawarin ang ating kapatid na nagkasala sa atin. Amen? So, kung mayroon man sa atin tumuusin, ipag-pray po natin sila, panalangin po natin sila. Amen? Dahil iyan po ay sa pagsubok yan. Kung mayroon mga umuusik sa atin, tumutulig sa atin, iyan po ay mga
ano yan, yung mga kaliwa po yan. Amen? Kaya po kailangan po ay binigyan tayo ng ating Panginoon na tayo po ay mamamahala dito sa mundong ito. Hindi pa po tayo pinaglilihi pa lang po tayo tayo po ay tinawag na ng ating Panginoon Kristo. Bibigyan na tayo niya ng pamamahala dito sa mundong ito. Amen? Pinili na tayo, nasa tiyan pa tayo ng ating sinapupunan. Ang ina natin, yun po ay pinili na tayo. Tinawag na po tayo. Kaya nandito po tayo sa panambahan na to. Amen? Amen. Kami sabi nga dito sa Jeremiah 1:5, pinili na kita bago ipaglihi upang maging propeta sa lahat ng bansa. Amen. So, napakapalan po natin. Napakapalan po natin dahil pinili po tayo. Nandito po tayo sa panambahan na ito. Napakasarap kaya magpuri. Kaysa matulog ka, maghapon, napakasakit sa katawan. Amen? Napakasakit sa katawan. Kailangan po ay magpuri tayo, umindak po tayo, ay dito po sa panambahan, masarap pa po yung pagkain. May dito pa tayo. Amen? Amen? Natatandaan ko po si Brad Jerry, naalala ko, kailan ko ay matitikman yung dinagdagan yan. Sa susunod na kayo. Meron na. So talaga po, talaga po, Walang napakasarap po. Walang ibang masaya kundi ang magpuri sa Panginoon. Amen. Subukan ninyo, doon kayo sa inyong kwarto kung ano-ano ang maisip ninyo. Amen? Subukan ninyo kung ano-ano ang maisip ninyo. Dito marami pa kayong makikilala, ay kababayan ko pala yan, kapitbahay ko pala yan, classmate ko pala yan. Amen? So napakasaya natin dahil tayo kung magkaroon tayo ng fellowship na buong sektor ng Torch Bearer, napakasaya po. Doon po sa malapit na sa may Paisalia lang, sa Manila. Doon lang sa may Sarawak International, sa tapat lang. Kaya ipag-pray po natin na magkaroon ulit tayo ng Torch Bearer na yung sa sa group natin, lahat po. Dahil hanggang na po tayo, hanggang K na po tayo. Hanggang K. K na po tayo. Napakasarap po, magsama-sama po tayo doon sa main. Malaki po yung main na yun. Amen? Kaya po, ito, darating na ito, itong September na ito, ay fellowship na tayo, buo na, buo. Every last Friday yun, every last Friday na month. So mayroon nga tayo yung sport, yung basketball, napakasaya din po. Napakasaya din po, kaya lang na ito po yung championship na sana. So nandoon sa amin ang trophy sa Sector D. Lahat po magkakamit doon. Gusto namin yun eh. Dati po, ilang isa kayo mag-champion, apat niya yata eh. Apat pa rin. Sikto tayo, apat na beses na yan eh. Apat na kayo nag-champion noon. Alam namin yun. Pero ngayon, mas champion tayo kay Lord. Amen. Sama-sama tayo. Yes, God. Hindi lamang po doon sa sport na yun, mas champion tayo kay Lord. Dahil nandiyan si Lord, nandiyan yan. Nandiyan kasama natin siya. Amen? So napakasaya po na sama-sama tayo na nagpupuri sa ating Panginoong Kristo. Amen? So talagang ako po ay nagpapasalamat sa Panginoong Kristo dahil hindi ko po ito pinangarap na gamitin po ako. Ngunit sumunod lamang po ako sa kanyang salita. Nag-aaral ako at ngayon ginagamit na rin ako. Hindi ko pinapangarap to dahil wala naman akong pinag-aaral, wala naman akong degree. Ay master cutter lamang po ako sa grace shop. So yun, pinagkaloob sa akin ng Panginoong Kristo dahil kailangan po natin ang gamit araw-araw. Amen. Susuot po natin yan. Kaya kung mayroon pa yung paparites, okay, yun ang mo, Brad. Patulan ko naman kung si Pastor Martin, tagal na sinasabi ko, patulan ko, So, sa dress shop kami, yung mga gawon ng mga ginagawa namin. So, praise God. So, halos 3 months wala kaming sahod, pero ang amo namin mabait. Binigyan ako noon ng allowance na 1,000 real. Sabi ko, dami didita ko ba salary no? Para sa lockdown yun. Amen?
Nagpaano? Kaya tayong mga tinawag ng Panginoong Kristo, tayo po ay sumusunod sa Kanya. Pagpapalain tayo Praise the sa Lord. ating mga mahal sa buhay. Hallelujah. Amen? Kailangan po ay maging tapat lamang po tayo sa Kanya. Amen? Dahil tayo po ay binigyan ng pamamahala, binigyan tayo ng karapatan. Amen? Sa mundong ito, tayo po ang tinawag ng ating Panginoong Kristo upang ang Kanyang salita ay ibahagi po natin. Amen? Salamat sa Diyos. Sabi nga, napapanahon man o hindi napapanahon. Amen? Kailangan po ibahagi po natin ang Kanyang salita. Amen? Dahil hindi po masasayang ang lahat po ng ating pagpapagal. Amen? So nakuha po ba natin yung unang puntos, yung reward? Magkakaroon po tayo ng reward. Amen? Amen. Reward po, yan, nagmumula sa ating Panginoong Salamat Kristo. sa Diyos. Amen? Kaya kailangan po yung mga trials na yan, maliit lamang yan, nandiyan ang ating Panginoong Kristo. Amen? So dito na po tayo sa pangalawang puntos, dito yung crown of rejoicing. Amen? Kailangan po ay rejoice, magalak, magsaya, malugod, magdiwang. Amen. Amen. So magdiwang po tayo sa mga panahon ito, magdiwang tayo. Pasalamat pa rin tayo, magalak pa rin tayo dahil tayo ay malalakas. Malalakas po tayo. Amen. Malalakas, lalong nagtabaan nga yung mga yung mga kapatid at sa ako nga ay sumikip na yung mga pantalon ko. Kailangan ko lang bumili ng bumili ng mga bagong pantalon. Halos yung shaper ay yung mga polis na dito ay paangat na. So, ganun talaga kabuti ng Panginoong Kristo. Kahit na lockdown ay hindi pa rin tayo nagkukulang. Hindi pa rin tayo nagkukulang. So, yung ibang kapatid natin na wala ng trabaho, inahatidan ng mga ayuda ng ating mga kapatid. So, sa totoo lang, sa ating mga kapatid talaga, noong lang kami nagpatak-patak noon, mga more than 1,000. Pinamili namin ng bigas, itlog, ano-man, noodles. Then pinabigay namin yan doon sa mga kapatid na no work, no pay. Pero kami, nakaranas din kami ng no work, no pay, pero hindi na kami naubusan. Marami pa kami stock noon, nakakapagpadala pa rin ako sa pamilya noon. Dahil may mga naisip ako, pera noon. At dumating din yung suporta ng consulate. Nag-message lang ako doon at ngayon inaabangan ko naman yung $200 na nagpasin ako doon. Kaya i-claim natin yun Praise the Lord. na matatanggap natin ang lahat ng iyon. Kaya kailangan po ay magalak tayo sa mga panahon. Huwag tayo mabalisa, huwag tayong magpatitinag. Huwag tayong mabalisa. Dahil sabi nga sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God, and His righteousness, all these things shall be added unto you. Ibibigay yun sa atin yan. Amen? Ibibigay sa atin yan, ipagkakaroon sa atin yan, sa ating Panginoong Kristo. Ang lahat na yan, kaya magtiwala lamang po tayo. Amen? Patuloy tayo sa Kanyang magtiwala. Magdiwang tayo sa mga panahon nito. Huwag po tayo magsisimangot dahil magkakaroon tayo ng tulog lamang sa Amen. Papagin. Huwag po tayong magsisimangot. Kailangan po ay laging naka-spend tayo. Dahil ang mga anak ng Diyos ay lalong bumabata yan. Mga babies yan. Hallelujah. Lalong kulang. Kaya huwag po tayong magsisimangot, huwag po tayong mabalisa sa mga dinaranas natin. Kaya sabi nga, crown of rejoicing. Amen? Amen. Magtiwala tayo na may Diyos tayo, magdiwang tayo sa mga dinaranas natin dahil nandiyan ang ating Panginoong Kristo. Amen? Bagamat yung iba nakaranas ng mga 50% ng salary, pero masaya pa rin at least may natin Amen? So kami nga ay ganun patak-patak ang aking sahod, pero may promise naman na ibibigay naman lahat. Salamat sa Diyos. Amen? Amen. I-claim natin yun, lahat ng mga salary na yun na hindi pa natin natatanggap. Matatanggap natin yun. Amen. Amen. Ay si Doc, alam natin sa IMC yan. Sa IMC alam ko ang sahod
muntik na ako dyan i-hire dyan sa MC 4005 yung starting dyan, master cutter, lahat na. Brown ice cream. So, Ice cream yan. hindi lang ako pinayagan mo. Ice cream na yan. So, ito po ay, dito po, sabi dito sa 1 Thessalonica 2:19 to 20, sabi, wala kaming ibang pag-asa kundi kayo. Kayo lamang ang aming kaligayahan, kayo lamang ang putong ng tagumpay Amen. na may pagmamalaki namin sa harapan ng Panginoong Kristo pagparito niyang muli. Sabi dito 20, oo, kayo ang aming karangalan at kaligayahan. Amen. Kaya ito nga yung rejoicing, yung crown of rejoicing. Walang iba po ang ating Panginoong Kristo lamang. Siya lamang po ang magbibigay sa atin ng corona. Amen? Amen. Siya lamang po ang magpapaligaya sa atin. Siya lamang po ang nagpapasaya sa atin. Amen? Kaya magdiwang po tayo sa mga panahon ito dahil malalakas tayo. Amen? Dahil ang Diyos ay hindi yan nangiiwan. Lahat ng pangako niya ay tinutupad. Amen? Doon sa mga tapat na naglilingkod sa Kanya. Amen? Kaya kailangan po ay tayo po ay patuloy po sa gawain ng Panginoong Kristo upang tayo po ay magkaroon po tayo ng ang karangalan. Amen? Sabi nga dito sa ito po yung ginamit na ito ng memory verse dito sa yung Roma 12:12 sa warrior. Mag-alak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. Amen. So, lagi po tayong manalangin, lagi po natin kausapin ang ating Panginoon Kristo. Amen. Huwag po tayong magsasawa, na lumapit sa Kanya. Kailangan po ay mag-alak tayo dahil sa ating pag-asa. Amen. Magkakaroon po tayo ng pag-asa, walang iba kundi sa ating Panginoong Kristo lamang. Amen. Patuloy po tayong manalangin doon sa mga dinaranas natin na kapigatian. Pagtiyaga po tayo. Amen. Lumuhod po tayo sa Kanya palagi. Nandiyan siya palagi. Kausapin. Amen. Salamat sa Diyos. Dahil makakaranas po tayo ng tribulation po. Makakaranas po lahat po tayo makakaranas po niya. Amen. Walang exempted po yan sa mga pagsubok na yan. Lahat po yan. Kaya magalak po tayo dahil may Diyos tayo ng ating pag-asa. Walang ibang pag-asa natin kundi ang Panginoong Kristo lamang. Amen. Huwag tayong malungkot, huwag tayong ma-depress. Amen. Kasi mayroon mga nadi-depress ngayon, nabalitaan nyo yung sa Kuwait na alam niya na may COVID siya. Inulahan niya na nagpiktik na siya. So wala. Nasaan yung kung gagaling pa siya, may pag-asa pa siyang gumaling. Alam niya na may COVID lang siya, nag-victim na siya. So wala yung sa Panginoong Kristo. Dinamdam niya na walang tutulong sa kanya, walang lalapit sa kanya, kaya nag-victim yung tao na niya. So hindi po nakakaroon. Kaya doon po yung mga depressed na wala nang yung mga sarili nila, yung isip nila na wala silang Diyos na tinatawag, ganun po yung walang sa kanila na masama yung gagawin mo na yan, huwag kang gumawa ng ganyan. So kaya po, huwag po tayo padadala doon sa mga depressed na yun. Kasi marami po dyan sa yung mga nawawala sa kanilang sarili. Amen? Kaya kailangan po lagi po tayo lumapit sa ating Panginoon. Amen. Tumawag po tayo sa Kanya. Magalak po tayo, magsaya po tayo. Amen? Amen. Sa mga dinaranas natin sa mga panahon nito, kailangan po ay lumapit po tayo sa Panginoong Kristo na may kababaang loob dahil hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Amen? Kaya mga kapatid, paghawakan po natin ang salita ng Panginoong Kristo. Amen? Dahil po natin pagbulay-bulayan yan, magbasa po tayo ng Bible. Kung wala po tayong Bible, mag-download tayo sa cellphone dahil nandyan po yan. Hanapin po natin yan dyan sa Play Store. Nandiyan po yan. Kahit anong klase na Bible, nandiyan po yan.
Basta yung 66 book lang, wag po yung doon sa sobra na, dagdag sila. Yung Genesis to Revelation lamang po. Yung lamang po ang ginalulog nyo dahil kung mag-isa kayo, magbasa kayo, kaya mag-ano kayo sa YouTube, maraming awitin sa YouTube. Amen? So, maraming awitin sa YouTube. Yan po ay isang karangalan na magpuri po tayo sa ating Panginoon Kristo. Amen? Lahat po yan, gawin po natin para sa ikakasiya ng ating Diyos na buhay. Dahil po yan ay nag-iimpok po tayo sa langit. Nag-iimpok po tayo ng lahat po ang mga ginagawa natin ayon sa kalooban ng ating Panginoong Kristo. Doon po natin tatanggapin yung mga crown na yun. Amen? Kaya po wag po tayong magsawang manalangin dahil po ay pinakang mahalaga po yan. Isa po yan, sandata, powerful, ang pananalangin po yun. Amen. Isang kalakasan po natin yan. Nagpapagaling yan ng anumang mga sakit-sakit sa kasukasuan. Ang manalangin ka, palagi lumuhod ka sa ating Panginoong Kristo. Amen. Amen? Amen. Kaya nga sabi nga sa Luke 10:19, binigyan ko kayo ng kapangyarihan, tumapag ng mga ahas at alakdan, Amen. yumura sa kapangyarihan ng kaaway, walang makakapinsala sa inyo. Amen? Amen. Walang makakapinsala. Basahin pa rin yung sa Isaiah 54:17 na walang almas na ginawa laban sa atin. Amen. Amen. Kaya kailangan po, kung napanood po ninyo yung napanood niyo yung sa grocery na babae na ino-hold up, yun lamang ginamit niya yung salita. Alam mo, yung lalaki na yun, napakalaki ng katawan, tinututok na yung baril, sinasabi lang niya yung sa Isaiah 54:17, natumba yung lalaki na at yung baril niya na tumilabon dahil doon sa salita ng Panginoong Kristo na makapangyarihan. Yun po, susulat po yan sa aking wallet. Susulat po yan sa aking wallet. Sa kayong, sa kayong Luke 10:19. Kaya po nung nahuli ako, maawit lang ako doon sa likod ng polis. Kung saan ako inikot eh. Sabi niya, saan ka ba sa Pilipino ka ba o Indonesia? Sabi ko, Pilipino. Why? Inikot niya ako doon nung hinuli ako dahil, pero hindi niya ako tinignan kung may kama ako, hindi pa niya tinignan. Pinasakay lamang niya, pinasakay na ako niya sa Rakuya. So, nung doon ako sa, tinignan niya kung may kama. Wala naman akong pinakita ng kama kasi expired yung kama ko. So, praise God, umaawit lang ako. You receive the glory and the honor. Yun ang inaawit ko. So sabi niya, hindi na kita may hatid doon sa lugar mo. May pamasahe ka ba dyan? Tinanong pa ako niya kung may pamasahe. Hatid ka pa pala niya eh. Sabi ko, sir, mayroon pa. Kasi ginasag ko, abag ka na lang ng taxi. So ganun kabuti ng Panginoong Kristo. Ganun kabuti ng Panginoong Kristo na hindi ka dinala. Hindi ka nila dinala doon sa tinanong ka lang naman kung para daw sa akin Indonesia, hindi pala kung so praise God talagang ang salita ng Panginoong Kristo banal makapangyarihan yan sa lahat. Amen. Kaya paghawakan po natin yan. Amen. Magsaya tayo. Magalak po tayo. Amen. Dahil yan ay daranasin natin yan. Yung mga sign na yan, lahat po yan, susubukan po tayo. Kaya kailangan po maging matatag po tayo sa ating pananampalataya. Amen? Hindi masasayang ating pagpapagal. Amen. Panghawakan po natin yan, hindi po masasayang ang ating pagpapagal. Kailangan po magtiis po tayo sa mga panahon dito. Amen? Amen. Makakamit po natin yan ang lahat ng pangako ng ating Panginoong Kristo dahil mahal niya tayo. If you love me, obey my command. Kailangan po, panghawakan na po natin yun. If you love me, obey my command. Amen? So, ganun po kabuti ng ating Amen. Kristo. Itutuloy ko yung pagpapala na binigay sa atin. May testimony po ako dahil sa
mga panahon ito, di ba, sa Pilipinas, kung alam mo na may abroad ka, hindi ka makakatanggap ng ayuda. So hindi po ako naniniwala. Ikiling ko yan sa Lord. Lord, sinabi mo, pangako ko, Lord. 2 times na po nakatanggap ang aking pamilya ng 8K. Sinasabi ko yun sa akin, marami po ang hindi nakatanggap. Yung mayroong OFW, 5,000 na nga lang ibinigay sa kanya, binawi pa. So sa akin sa Valenzuela, wala na po tanong-tanong. Nakatanggap pa po akong ayuda doon sa Ongolir dahil ako po ang nakapangalan po sa namin yung bahay namin sa bahay namin sa Valenzuela. Nakatanggap pa rin ako. So sabi nga nila, ang dilata daw, abutan pa kung umuwi ako kahit ngayon 2021. Dahil napakarami po. Alas yung binubuhos, yun po. Dahil ako po, sumusunod ako ng salita ng Panginoon. Ito, ano ko to, i-testimony ko po sa inyo ito. Dahil yung dalawang anak ko, nakatanggap sila ng 2 times din na 8K. Yung misis ko, nakatanggap din ng 2 times 8K. So, apat na. 8 times 2 times po yung asawa ko nakatanggap. 2 times 16. Yung dalawang anak ko 2 times nakatanggap sila ng 8K. So, ganun kabuti ng ating Panginoon. 64,000. Dahil sumusunod po ako. Amen. Bali po, tingin po ng ano. Sa Diyos. Kaya mga kapatid, kayo po ay yung mga bago, malalaman din niyo kung paano tayo sumunod. Huwag tayong padadala doon sa ating mga 10% na ibigay po natin sa Lord yan. Dahil higit pa doon na ipagkakaloob sa atin. Hindi po kawalan yan sa ating mga sarili, sa ating mga yung sa ating sarili, sa ating hindi po kawalan yan na sayang naman ito pag ibibigay ko ito. Kung sumunod tayo sa salita ng Panginoong Kristo, 100% ipagkakaloob sa atin yan. Dahil pinakikita sa akin ni Lord yung talagang pagpapala na ibinubuo sa akin, mga mahal sa buhay. Hindi man ako makapagpadala sa kanila, mayroon nagbibigay ng ayuda doon. Hindi lang po pira, mga grocery, mga tinapay araw-araw may dinideliver ko ng tinapay sa aming Valenzuela. Pinagpala po. Amen. Pinagpala po. Kaya patuloy kong pinapasalamatan ang ating Panginoon Kristo. Dahil sa pagsunod ko sa Kanya, ay patuloy po dumadalo. Sabi nga sa awitin, umuulan ng pagpapala. Amen. I-claim natin po yung nauulan ng ating pagpapala. Amen. So, dahil may mga lugar na balitaan nyo yung mga nag-aaway-aaway na may mga lugar, 6,500 mag-ahati pa. Pero doon sa lugar namin, hindi puro 8K. Yung mga hindi nakatanggap, mayroon pa na hindi nakatanggap, dinubli nila. Dinubli, mayroon din mga nakatanggap ng nakaraan ng yung first hindi sila nakatanggap dinubli ngayon. So, ganun kabuti ng pinapasalamat ko yan sa Lord. Dahil hindi man ako nakapagpadala sa kanila, si Lord nagpadala doon. Amen. Bigyan ko yun dahil anak ko yun, naglilingkod yun sa tapat. Salamat sa Diyos. Amen. Patuloy natin pasalamatan ang ating Diyos na birthday. Ipinakikita po sa atin ang ating Panginoong Kristo. Yan po ay isang pagpapala yan. Amen. Kaya po yung mga sa ating mga bago, malalaman din ninyo kung paano tayo magbigay sa Lord o po natin panginayangan yan. Dahil subuko na po yan. Amen? Dati po, napakaliit po ng salary ko, 1,250 lang noon, pero ngayon higit pa dinubli. Amen. Amin, sa totoo lang. 1,250 lang sa akong ko noon. Kaya nagdadaing na lang ako noon, nagdidikita ko noon sa church, marami nag-order. So, ganun talaga kabuti ng Panginoong Kristo dahil ang pagpapala yan ay bubuhos yan kung tayo po ay patuloy tayong maglilingkod sa Kanya. Salamat sa Diyos. Amen. Kaya pinagmamalaki po si Lord na talagang kung tayo po ay susunod sa Kanyang mga salita ay pagpapalain tayo lahat. Amen. Alam ko naman marami rito pinagpapala ng mga kapatid. Amen. Yung mga nag-pray na magkaasawa ito yung ating pastor Equipment. Yun o, naka-feel siya na talaga. Binigay talaga ni Lord yun. Amen. 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 Pastora pa, maganda pa,
nurse pa, talented pa. Siya nga ang gagamitin ng global para mag-preach dahil English pag nag-preach. Kasi para na ating kapatid na di ba yung Kaya pa may skill na. So, ganun kabuti dahil siya, nagpapagamit siya, nagbiminsayan, nagsusunglit pa. So, sabi ng Panginoong Kristo, hindi maligayahan yung pagpapagal. Kaya kailangan po ay gawin na po natin yan. Huwag na po tayo mag-atubili, huwag na po tayo mag-alinlangan. Dahil ang nag-aalinlangan ito ay walang matatangkap. Kaya kailangan po, ibigay na po natin ng lahat ng upang makamit po natin ang lahat yan. Kaya ito nga yung last na pangatlong puntos, yung gift of God. Ang libre lamang po ito ng ating tinanggap. Amen? Yung itong pangatlong puntos natin ay yung free gift of God. Ito po yung sa John 3:16, yung eternal life. Amen? For God so loved the world that He gave the only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have an everlasting life. Hindi tayo makapakawas. Amen? Kundi magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Ito po yung free gift na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Kristo nung tayo po ay tumanggap sa ating Panginoong Kristo. Amen? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang bawat sumampalataya sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Ito po ang free gift na ito. Bukod ito doon sa reward na matatanggap natin. Amen? Amen. Bukod po ito. Itong free gift na to, yung eternal life na to. Sa John 3:16. Amen? Kaya sabi nga dito sa John 5:24, sinabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan, kundi inilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. Amen? Dahil ito po yung ginagamit nga sa atin sa pagpatanggap, sa salvation nga. Alam natin ito, yung John 3:18, hindi na inahatulan, maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit hinatulan ng maparusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Amen. Amen? So, kaya may isang kapatid ako, mag-iglesia ni Cristo. So, lagi siya, isang bis na kausap ko. Alam mo naman sila, lagi silang nakikipagtalo. Wala naman silang ibang verse na pinangahawakan. Iisa lang, dalawa. Sabi yun na, kapag nakotis mo ang ganang ligtas, no. Sabi ko, basahin mo yan sa John 3:3. Amen. No come, no, will not see the kingdom of God unless you will not be born again. Amen. Amen. Yun ang sinasabi ko sa kanya. Wala siyang naisasagot, yun kundi isang lang ng verse na hindi daw ang Panginoon Kristo ay hindi daw Diyos. Sabi ko, hindi ka makakarating sa kanyang luklukan kung hindi ka sumasampalataya sa ating Panginoon Kristo. Sabi ko, kasusuplaman ka. Kaya sabi ko sa kanya, sa yung salita niya sa John 3:36, ang nalit sa bugtong na anak ay may buhay na walang hanggan. Amen. Ngunit ang hindi tumatalima, hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa kanya ang buhay ng Diyos. Huwag po tayo gagawa na makakaputan po tayo ng ating Panginoong Kristo. Kailangan po ay sumunod po tayo sa Kanya. Amen? Amen. Manalig po tayo ng buong puso. Huwag na po tayo pakida-kida. Huwag na po. Kailangan Amen. po ay gawin na po natin ito. Dahil itong mga promise na ito, para hindi tayo kaputan. Gawin na po natin ang lahat ng yan. Amen? Amen. Upang tayo po ay magkaroon po tayo ng everlasting life. Salamat Buhay na walang hanggan. Buhay na ganap at kasiyasiyan. Amen. Napakasarap kaya maglingkod sa Panginoong Kristo. Amen. Amen. Hindi lamang po tayo ang pinagpapala, kundi ang ating mga mahal sa buhay. Amen. Lahat sila po ay iingatan. Lahat sila po protektahan. Amen. Lahat. Kaya nagpapasalamat ako sa Lord dahil nung wala akong work, ibinalik niya yung anak kong bunso na dalaga
na magkaroon ng trabaho. So praise God, sumasahod siya ng 4 plus 1 week, every week. Sumasahod siya ng 4 plus. May times na sumasahod siya ng 5,000, 1,000. Kaya lang naawa ko, baka naman mga yaya ka. Pero ang laki naman, ang taba ko naman pa, sabi niya, okay lang na. Okay lang, bunso ko, trabaho sa kumpanya. Siya po ang nakakasupport. Sabi ko, anak, wala pa akong sahod. Huwag ka mag-alala pa. Itabi mo lang yung mga binibigay sa iyo para may pagkain ka. Akong bahala dito. So, ganun kabuti ng Panginoon sa Kristo. Pagpapala yun na yung anak mo na sumusukuman sa iyo ng suporta. Sumusuporta sa pamilya. Siya ang nagbabudget. Yung misis ko may trabaho sa government, siya namamahala ng government ng kapatid niya. So, hindi ko pinapakialaman ang pera niya. Basta ako nagbibigay sa kanya ito, 10,000 naman. Pagka medyo sinusobran ko pa yan. Bukod doon yung binibigay ko sa anak ko na sa misis ko lang yung 10,000. Sa anak ko pag naghingi, mayroon din sila lahat. Amen. So ganun kabuti ng Panginoon. Amen. Ganun kabuti ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Talagang ang mga anak niya, hindi niya pagkukulangin. Amen. Tinitestimony ko po yan, hindi tayo pagkukulangin. So ngayon nakakapagpagawa pa ako ng bahay dahil pinakakalog ni Lord yan. Tinaasan ng aming bahay dahil gusto ng mga anak ko silang 4 sama-sama. Ayaw nilang mag-uliwalay. Kahit na may asawa yung dalawang anak ko, yung panganay kong lalaki, yung pangalawa kong babae. Kaya 3 na po ang ako ko. Doon sa panganay, 2. Sa pangalawa ko, 1. So praise God. Dahil yung pangatlo ko nga po, yung listira po. Hindi naman tinuruan yung pero lang magaling niya. Magaling yung bata na yun. 4 years na. 4 years na. Blessing yun. Blessing yun nagmumula sa Lord. Amen. Amen. Nag-English siya. Ito lang. Nag-English po siya. Yun na. Give yan ito. Lahat po yan. Kaya kailangan po ay magpatuloy po tayo sa upang makamit po natin lahat ng gift niya. Amen. Ipakikita yan hindi lang po sa ating mga sarili, sa ating mga mahal sa buhay. Praise God. Amen. Amen. Patuloy po tayo sa ating Panginoong Kristo na maglingkod po. Amen. So dito na po tayo sa last verse. Tamang-tama lang, dito na po tayo sa last verse. Para hindi natin masyadong habaan, para napagunawaan po natin ang maigi yung kanyang salita. Amen? So dito na po tayo sa conclusion po, yung last verse, 2 Timothy, chapter 4, 7-8. Puspusin akong lumaban sa paligsaan matapos ko na ang dapat kong takbuhin, nananatili akong tapat sa pananampalataya. Amen. Amen? Kakamtan ko ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na yaon, ang Panginoon ay siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Amen? Praise the Sino ba Lord. yung mga nananabik? Amen. Amen. Pagparito. Tayo po yun. Kailangan po, manabik po tayo at magpasalamat po tayo, patuloy po tayo, magpuri sa Panginoong Kristo na maabutan niya tayo na nagpupuri tayo. Amen? Ganun po pinapasaya natin, pinapaindak natin ang Panginoong Kristo doon sa mga pamamagitan ng ating pag-aawitan. Amen? Kaya pinagpala po yung mga Levites po. Ang mga Levita po, pinagpala po yan. Dahil ang ating Panginoong Kristo ang inaawitan, ang mga song leader, backup singer, pinagpala po. Isa po pinakamataas na antas yan, yung magpuri tayo sa ating Panginoong Amen. Kristo. Amen? Kaya binibigyan ng mga talented yung mga ating mga ginagamit, mga instrumento, binibigyan niya ng talented dahil yan po ay nagmumula yan sa ating Panginoong Kristo, yung gift niya. Yung gift niyan, lahat po yan nagmumula sa ating Panginoong Kristo. Amen. Amen? Nakuha po ba ang mensahe natin? Amen. Ay, ano po, ay napakahalaga po yan sa mga panahon ito. Yung reward, rejoice, yung proud of rejoicing, yung free gift of God.
Amen. Lahat po yan, i-claim na natin yan, lahat po natin yan makakamit. Patuloy po tayo maglingkod Salamat. sa ating Panginoong Kristo. Amen? So, tayo po ay manalangin. Bigyan natin ang pinakamalaki. Hallelujah, hallelujah. Yes, Father God, in the name of your Son, Jesus Christ of Nazareth. Lord, muli Ama, salamat ng marami po, Panginoon Lord, sa hapong ito, sa araw nito po, Panginoon, sa katagumpayan, Panginoon Lord, na ibaran namin sa iyo, Lord. Maraming salamat, Panginoon, na patuloy mo kami, Ama, tinuturuan po, Panginoon Lord, kung paano kami, Ama, sumunod sa iyong salita, kung paano kami, Ama, tumupad sa iyo, makinig kami, Panginoon Lord, sa iyong salita po, Panginoon Lord. Salamat ng marami po, Panginoon, sa mga anak po, Panginoon Lord, lugar na nakinig ngayong banal na salita. Patuloy nila, Panginoon Lord. Patuloy namin ito, Panginoon, namin po, Panginoon Lord, ang iyong salita, Panginoon Lord. Dahil ito po, Panginoon Lord, magbibigay sa amin po, Panginoon, kaligayaan, kasiyahan po, Panginoon, katagumpayan po, Panginoon Lord. At kami po, Panginoon Lord, ay makakasama sa iyong banal na kaharian po, Panginoon Lord, sa iyong luklukan po, Panginoon. Salamat ng marami po, Panginoon Lord, sa mga anak po, Panginoon Lord, dito sa sektor ay po, Panginoon Lord. Patuloy mo nga pagpalay ang bawat ay sa amin po, Panginoon Lord. Dahil ang pangako po, Panginoon Lord, sa aming Panginoon Lord, na hindi mo po kami ang maiiwan, hindi mo kami ang mapapabayaan, Lord. Lahat ng mga pagpapala, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon, ipagkakaloob mo po, Panginoon, sa amin, Lord God. Lord, Lord, sa mga delays, halari po, Panginoon, Lord, on time na po, Panginoon, ipagkakaloob mo po, Panginoon. Ipakita mo po ang mga kapangyarihan mo po, Panginoon, Lord, Lord God, na hindi ka po, Panginoon, na patuloy po kikilos, Panginoon, Lord. Alam ko po, hindi may ang iyong mga kamay ko, Panginoon, hindi ako din sila po, Panginoon, Lord. Ang nangailangan po, Panginoon, Lord, ng mga financial po, Panginoon, Lord, you are the Jehovah Jireh, our provider po, Panginoon, Lord. Ikaw po, Panginoon, Lord, ang magpo-provide niyan, Panginoon, Lord. Sampu ng aming mga mahal sa buhay po, Panginoon, Lord. Ibibigay mo sa amin lahat po, Panginoon, Lord, ang pangangailangan namin, Panginoon, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, Lord, sa mga nangailangan po, Panginoon, ng trabaho po, Panginoon, Lord, pinagkaloob mo na po, Panginoon. Sa mga nangangailangan po, Panginoon, ng kagalingan po, Panginoon, pinagaling mo na po, Panginoon, Lord. Lord, salamat ng marami po, Panginoon, Lord, dito sa Sinter ay po, Panginoon. Pagpalain mo po, Panginoon, Lord, sa panguna po, Panginoon, Lord, ng aming tatay po, Panginoon, Lord, ang spiritual advisor po, Panginoon, Lord, ang overseer po, Panginoon, Lord, Lord. Pagpalain mo po, Panginoon, ang aming Pastor Martin po, Bansa po, Panginoon, Lord. Sa mga bumubuo po, Panginoon, ng Levites po, Panginoon, Lord, Lord. Pagpalain mo po, Panginoon, Lord, Lord, salamat ng marami po, Panginoon, Lord, sa mga umahog ng mga instrumento, sa song leader po, Panginoon, Lord, bless the Father God, Lord. Salamat po, Diyos. Sa aming Pastor, Wilmer po, Panginoon, pagpalain mo siya po, Panginoon, Lord. Patuloy mo, Panginoon, Lord, sa ingatan kabayan sa kanyang pagmamanihan po, Panginoon, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, Lord. Patuloy ka, Panginoon, Lord, magpadala po, Panginoon, Lord, ng mga newsol po, Panginoon, Lord, Amen. dito sa sektor ay po, Panginoon, Lord. Bless them, Father God, Lord, each and every one. Lahat po, Panginoon, Lord, ng mga nag-aral po, Panginoon, Lord, na yung banal na salita, Panginoon, Lord. Patuloy mo ang sila pagpalain po, Panginoon, Lord, God. Ikaw po, Panginoon, nakakakita ng puso nila, Panginoon, Salamat Lord, po, God. Diyos. Lord, maraming salamat na Panginoon, Lord, na patuloy sila po, Panginoon, gamitin mo maitili po, Panginoon, Lord, God. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw po, Panginoon, Lord. Buong puso namin na pinapasalamatan po, Panginoon, Lord, ang lahat ng mga pagpapala, ipinubuhos po, Panginoon, Lord, sa iyo, Amen. Panginoon, sa kabuuan po, Panginoon, Lord, ng Lord Spirit, Jesus Christ, Global Ministry po, maging sa bansang Pilipinas po, Panginoon, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, Lord, muli, Ama. I claim it victory po, Panginoon, Lord, ang iyong banal na mensahe po, Panginoon, Amen. sa amin dito, Panginoon, Lord. At sa mga susunod pa, Panginoon, Lord, ng mga gawain po, Ama, patuloy mo, Panginoon, Lord, samahan kami, Ama, pagpalain mo po, Panginoon, Lord, ang bawat mga gagamitin mo po, Panginoon, Lord. Salamat ng marami po, Panginoon, tanggapin mo na po, Ama, pinakamataas na papuri, pagsabat, pagdakila, pagluwalhati, sa natatanging pangarap, at sa gabay at pagtubay ng banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin na may pasalamat in Jesus' name we pray. Amen.